kailangan panoorin nyo to. Life-saving po to. Nagkaroon ng baha ngayon. Actually, kahit hindi baha, basta naglalakad ka sa putik, sa lupa, pwede magkaroon itong mga sakit. Leptospirosis, typhoid. Short history nung 2009, nung Ondoy at Pepeng, 5,300 cases ng leptospirosis. Around 200 Pilipino namatay. Nung 2012, 3,300 cases ng leptospirosis, 170 namatay. Mahirap mayaman, pwedeng tamaan nito. May kilala nga ako, anak ng mayaman, namatay din sa leptospirosis. Kasi syempre, hindi ka makaiwas lumusong sa baha. Hindi mo rin maiwasan na may daga. Kahit saan naman may daga sa atin eh. Okay, tuturo natin. So basta sa maduming tubig, ang kalaban natin may leptospirosis, may typhoid fever, maduming pagkain, hepatitis A. Pero syempre, ang pinakadelikado dito, leptospirosis. Tuturo ko sa inyo gagawin ha. So, unang-una, di lumusong kayo sa baha. Dapat huhugasan maigi ang paa. Okay? Sabon at tubig, I'm sure mangangatin na yan, may mararamdaman na kayo. Sabon at tubig, pwede ka mag-alcohol, gamitan ng alcohol, yung iba povidone iodine, pero sabon at tubig, sapat na yon. Ang problema nga, kung merong alipunga o may sugat ang paa, mamaya, meron akong prevention na gamot para sa leptospirosis. Tuturo ko mamaya. Napakahalaga to. Yan din ang tinuturo ng DOH, yung binibigay na gamot, pati yung mga LGU, kailangan nakastock nitong gamot. So, huwag maglalakad sa baha, kundi maiwasan. Lalo na kahit sa farm, basta barefoot sa soil. Tapos, kung mababawasan ang mga daga. Pero kahit saan may daga eh. Kahit dito sa amin, nabaha kami almost, siguro mga 350 yun, pinasok yung bahay namin sa baha. Kaya kanina pa naglilinis. So, leptospirosis, ito pinakamahalaga, ganito. So, lumusong ka sa baha. Naglinis na tayo ng paa, di ba? Alcohol, sabon, tubig, di ba? Maligo maigi, magpalit ng baro. Tapos, mamaya, yung mga pagkain, pag tinamaan ng mga tubig baha, siyempre, baka nandun yung leptospirosis, baka makain mo. Pwede rin sa mata, pumapasok So, ang babantayan natin ganito. Ang leptospirosis, up to 40% nakamamatay. Mataas ang death, ang mortality rate niya up to 40%. Ang dengue nga, delikado, 1% lang namamatay. Ang leptospirosis up to 40%. Pag nag-kidney failure, 20% namamatay. So, lumusong sa baha, ang babantayan natin kung lalagnatin kayo. Pag nilagnat mula, usually mga after 3 to 4 days, pinakamaaga, up to mga 2 weeks. Na pag doon kayo nilagnat, 3 to 4 days, up to 2 weeks nilagnat kayo, lumusong kayo ng baha, nung unang araw, delikado po yun. Ha? Tandaan nyo maigi. So, mula ngayon na lumusong sa baha, bilang tayo, 2 days, 3 days, up to 2 weeks, actually up to 1 month, meron pa inaabot. Sino nagkaka-leptospirosis? Siyempre, kung marami pang tubig, baka malinis pa, tubig ulan. Pero siyempre, pag kumonti na yan, putik na yan Putik, may ipis, may daga, may ihi ng daga. Lalo na kung may sugat ang paa mo. Okay? Kung may sugat, may alipunga, yun ang delikado. Maraming tinatamaan leptospirosis, farmer, fisherman, construction worker, lahat. Lalo na yung matagal nakalubog sa baha. So, ganito mararamdaman, high fever, headache, muscle pain, sobra sakit sa binti, at naninilaw ang mata. Okay? So, ganito gagawin. Basta nilagnat, mula ngayon, basta nilagnat, within 1 day pa lang, 1 day, 2 days, pa-check agad sa doktor. Sabihin, Doc, nilagnat ako ngayong araw, lumusong ako sa baha, 3 days ago, 5 days ago, 7 days ago. Usually, a-admit ka sa ospital at bibigyan ng antibiotic sa swero. Ulitin ko, a-admit sa ospital, bibigyan ng gamot sa swero,
nakakabuhay. Mabilisan to. Kailangan 1 to 2 days pa lang yung lagnat, mabigyan ka na ng antibiotic, maliligtas yung buhay. Hindi tayo aabot sa 40% mortality na namamatay. Pero pag hinintay mo yung lagnat mo 3 days, 4 days, 5 days, kahit bigyan ka ng antibiotic, late na. Kumalat na yung leptospirosis. Yun ang problema. Okay, pag hindi gano'n maintindihan, ulitin na lang itong video. Ayan o, sa daga. Hindi lang tao nagkaka-leptospirosis ha, kahit aso. Ingatan ang pets. Yung aso, baka nakainom ng tubig, nakagat ng daga, o nandun sa madumi, pwede rin siya magkaroon ng leptospirosis. At pag naka-leptospirosis yung aso, ang dumi, ihi niya, kailangan ingatan din. Pwede rin mag-transmit. So, pag nilagnat yung aso, masama pakiramdam, papacheck din sa vet. So, yan ang leptospirosis. Yan, naninilaw mata, maduming tubig sa daga. Ang daming daga sa atin. Kaya minsan maganda may pusa eh. May alaga kami pusa dito para mahabol yung mga daga. Ito po ang pinakamahalagang slide. Pakinggan nyo maigi. Ang gamot na binibigay na prevention sa leptospirosis, sabi to ng DOH, sabi to ng buong mundo, I'm sure may ilang LGU na magagaling yung mga city health officer nag-i-stock na nito. Doxycycline. Okay? Dapat binibigay ito sa lahat ng tao na adults na nakitira sa lugar na binaha. Ganito gagawin natin. Ang pag-inom nito, 100 milligrams doxycycline, yan ang generic, 2 capsules once a day. So, 100 milligram capsule, 2 tableta, iinumin pagkatapos kumain, kailangan busog na busog ka, pagkatapos kumain, sabayan na isang basong tubig. So, paano pag-inom? Diba? Tinuro ko sa inyo, 100 milligrams, 2 capsules. Kung isang beses ka lang lumusong sa baha, parang tingin mo, hindi naman ganun kadumi, di ba? Isang beses ka lang dumaan, o medyo duda ka, parang walang sugat, parang may sugat, takot ka lang, hindi ka sure, pwede ka uminom doxycycline, 100 milligrams, 2 capsule, 1 dose only. 1 dose lang, tapos tama na. Hindi siya 100% mapiprevent ng leptospirosis, pero malaking chance mapiprevent niya. Ngayon, kung lumusong ka sa baha ng mas matagal, yung talagang madumi, o dito kami sa Pasay, nalubog talaga madumi sa tabi ng palengke, puro bulok na mga gulay, pagkain, may mga daga, may mga ipis, tapos may sugat ka pa sa paa, ganito gagawin mo. Doxycycline, 100 milligrams, 2 capsules, ituloy-tuloy mo every day for 5 days. Ulit, every day for 5 days. So, 100 milligrams, 2 capsules, bali 200 milligrams. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Gawin mo na 5 araw. 5 araw. Okay? Tapos, kung yung lugar mo nalubog ng baha ng 2 linggo, 3 linggo, so, pagkatapos mo ng 5 days, kung lubog ka pa rin sa baha, once a week, itutuloy mo yung doxycycline. Pwedeng 100 milligrams, 2 capsules, once a week na lang. Pero, mag 5 days ka muna. Okay? Mag 5 days ka muna kung high risk ka. Sana po malinaw. Dapat binibigay ng LGU or sa mga butika. I'm sure mabibili nyo to. Emergency meds to. I think dapat ibibigay ito ng mga pharmacies. Hindi ko alam kung wala pa ng reseta ng doktor, pero emergency to. So, pag tingin nyo madumi, may diferensya, may sugat ang paa, i-check nyo. Pwede mo uminom 100 milligrams, 2 capsules. Paano iniinom? Isang basong tubig, tapos may pagkain para hindi sumakit ang tiyan. Huwag muna magpapaaraw pag umiinom nito. Kasi pa na-expose sa araw, pwedeng mag-darken ng skin. Yung iba, sumasakit ang tiyan. Sino ang bawal uminom? Okay? Ang bawal uminom, 8 years old or mas bata. So, 8 years old mas bata, wag muna. Buntis, wag muna. Okay? Pag buntis, wag muna.
Breastfeeding, wag mo na inom, di pwede. Children 8 years old and below, hindi rin po pwede. Possible side effects, baka mag-rash, may ganyan. Pero wala naman choice eh. Oo. Kung masakit sa tiyan, kaya sinabi ko after meals. Okay? Sana po malinaw yon. Kasi tulad na sinabi ko, 2009, 200 namatay. Reported lang yon. 2012, 170 namatay. I'm sure nakapanood nyo dati. Sa NKTI, di ba, may baha. Tapos, after 2 weeks, 3 weeks, napuno yung National Kidney Institute natin. Puro na kidney failure dahil sa leptospirosis. Yan ang tinatamaan, naninilaw. Iba yung kulay ng mata nilang dilaw, hindi yellow eh, yellow-green eh. May pagka-yellow-green, okay? So, bukod dito, other tips, huwag gamitin ng tubig baha, huwag panlinis na pagkain, delikado, hugas kamay lagi, diba? Kung may tubig, kailangan naka-boil maigi ang tubig nyo. Pag ang gulay nalubog na sa baha, eh wala na tayong magagawa eh. Huwag na ibenta kasi syempre baka may madumi na dun. Okay, ano, nalubog siya sa baha. Okay, sana po nakatulong tong video. Share po natin.